Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit ang Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya rin naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito na naman tayo dito sa ating live ng Mag-usap Tayo. Maraming mga pangyayari this week na masaya, malungkot at iba-iba pang istorya. And I don't know kung sino po ang naka-watch ng aming chismisan, chika-chika tungkol sa mga bali-balita, tungkol sa mga showbiz. Nagkaroon po kami ng bagong segment na yon, and then i-adds on po namin yan starting December tungkol sa chismis. Pero showbiz, hindi chismis ng buhay na may buhay. Masama yan, ano? Not unless magchichika kayo in a good way, yung mga parang good example, hindi yung para sirain siya, ganun siya, wag yung ganun chismis. Ang kailangan pag-usapan natin na it's a good example, maski chika-chika tungkol sa buhay niya, na para bang mag-share ka lang, hindi yung chika-chika na sinisira mo yung isang tao. Don't do that. Kaya abangan nyo po next week. Next week na, December na. Oh my God, Pasko na naman. Ito na ang ating Christmas na nakikita nyo. Kalahati lang ang kita kasi pag dinikit ko pa siya, masapawan na ako. Joke. Anyway, maraming salamat po always sa inyong lahat. At sa mga nagsishare po ng mga experience nila tungkol lalo na sa mga scammer. At tinatarget talaga ang Japan. Kala nila rich tayo dito. Hindi nila, hirap buhay natin dito. Kayo dito, di ba kayo doon? Maski pa may asawa tayong foreigner, tulungan pa rin syempre ang mag-asawa, no? Hindi ka pares na, ay foreigner asawa niya, very rich, maganda buhay niya. No, masaya lang, pero it doesn't mean material things makukuha mo, hindi ganun kadali na po, especially mga Japanese ngayon. No. Kailangan talaga kayod marino rin sila, kapares ng pag naging misis ka ng Japanese. Not all are, bibili na ng bahay ang anak ko, o bibili na ako ng bahay, bibili ako ng kotse sa Pilipinas. Dahil foreigner ang asawa ko, not all. Diba? Hindi lahat. Talagang kayod marino ka ngayon dito sa Japan, hindi ganun kadali. Kaya mga kababayan ko, anyway, pag-isipan na lang natin ang about the Pasko. Alam nyo, gusto kong bumili nung yung kesong pula. Kaya lang pag dito ka bumili, kasang very dear daw siya. Ewan ko kung meron mga Pilipino nagtitinda o meron sa online ng Amazon. Malay nyo ang Amazon kasi lahat nandyan. Ano na lang kaya ang kulang dyan. Anyway, yan po ang ating opening. At syempre, ang kumanta, walang iba ng ating team song, Miss Ladine Rojas. Nag-compose Mr. Benny Saturno, ang ating super director, Direk Dante Brillante Mendoza, ang ating mga besi-besi na napaniginipan ko, ang aking besi na super, Miss Jacqueline Jose, honto arigatou gozaimasu. Napaniginipan kita, babes. Napaniginipan kita in a way na may ginagawa raw tayong showbiz. O, diba, showbiz? Anyway, of course, si Miss Judy Ann Santos, Anthony, arigato. At si Miss Beverly Carmen na nandito sa Japan. Kaya panoorin niyo po siya sa YouTube. Honto ni Mina Sarigato. At ang ating syempre every now and then sinasabi na ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Harapin po natin ang mga problema na magkasama. At lagi niyo pong tandaan, hindi kayo nag-iisa. Okay po, yan ang ating masabi. And pasok na po tayo sa buhay mo, hawak mo. Paalala po sa ating lahat, maski sa aking sarili, na habang tayo nabubuhay ay napakasarap mahalin
at magmahal. Ang pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapwa, at lalo na ang pananalangin sa Panginoon ang una po nating laging isipin sa pang-araw-araw. Kahit ano pa ang sabihin sa ng tao, hindi ka dapat matinyag, hindi ka dapat magalit. Dahil sarili niya yan, pag-iisip niya yan, irespeto mo. Kung anong pananaw nila, hindi mo kailangan mag-explain kung sino ka. Pananaw niya yun sa'yo, kung ano man ang pananaw niya, igalang mo. Dahil ang mga tao may sariling desisyon sa buhay nila. At kung halimbawa nakatulong ka man and after a while iba ang pananaw nila sa iyo, hayaan mo lang dahil hindi natutulog ang Diyos. Hindi kanya pababayaan, hindi mo kailangan mag-explain sa mga bagay-bagay. Araw-araw isipin natin ang pagtulong, pagmamahal at pananalangin sa Panginoon. Yan po ang ating masabi lalo na sa ating pinagdadaanan sa araw-araw. Hindi lang po tayo laging bumabata, dumarating din na tamang edad na laging positibo. Pakinggan po natin ang ilang masasabi ko pag tayo po ay nagkaedad. Una, pag tayo nagkaedad, mararamdaman mo na mga sakit. Sakit sa katawan, sakit sa pag-iisip, sakit sa puso minsan. Sabi nga nila, kahit ano pa ang pag-care mo sa sarili mo, pag nagkaedad ka na, talagang kailangan mo na ang dobleng Medicare. Kailangan mo nang pag-ingatan ng sarili. Kailangan mo na maging pasensyosa. Kailangan mo na rin unawain na ito ay bawal sa iyong katawan. Kailangan mo ring malaman na hindi ka na pwedeng maglakad ng mabilis. At kung madapa ka man, ilagay mo na lang sa sarili mo, ilagay mo sa isip mo, ito na ang pinakamabilis na lakad ko. Ito po si Vicky Osawa na ang buhay mo, hawak mo. Yang pong litrato ay galing sa internet. Kiridwan Sabri, maraming salamat po. Yan po ang ating buhay mo, hawak mo na ginawa ng inyong lingkod. Alam niyo, minsan marami talagang mga pangyayari na, alam mo yung mga, ay, bakit ganito, bakit gano'n, maraming question mark. But instead of question mark, isipin natin, kung may problema man dumating, isipin mo yung problema in a way na kung paano mo siya masosolve. Huwag nating isipin yung, kasi ang problema po will come and go. Hindi nawawala ang problema. Kaya lang kung isipin naman ang problema and answering another problema, no. Pag nakita mo yung problema, mag-idea ka na kung paano mong gagawin na lilinisin siya. Hindi na problema ka na nga, tapos i-share mo pa yung problema, that's not nice. Kailangan gumawa ka na ng idea mo in a way na linisin mo, do not escape in any problem. Yan po ang ating masabi dahil po medyo mataas po ang mga oras natin tungkol sa news, sa interview, kaya po hindi masyado magchichika-chika ang inyong lingkod. Okay, pasok na po tayo sa mga bali-balita. News of the day. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Kamusta na po? Anong ulam nyo? Ang sarap magnilaga, magsinigang, alam mo yung magpochero, lahat ng puro may sabaw dahil maginaw ngayon dito sa Japan, di ba? Anyway, puchero medyo mahirap ata. I remember, yung pagluto ng puchero, tinuruan po ako ng aking besi-besi, si Miss Jacqueline Jose, kung paano pagluto ng puchero. Kasi every time na punta ako sa kanya, nagluluto siya ng puchero. Timing na timing kada punta ko. May puchero sa bahay niya. And ang sarap talaga. Kaya nagpaturo ako sa kanya. Kaya nahanap ko yung tinext niya sa akin kung paano ko lutuin eh. I remember, ang ginawa, nung sinabi niya sa akin, ginawa ko, inano ko ata kung paano gawin. Kung paano lutuin yung puchero. Kasi ang sarap niya talaga magluto ng puchero. Anyway, maginaw kasi kaya kailangan medyo may sabaw. Although sa Japanese, andyan na yung nabe-nabe, iba-ibang klase ng nabe ang niluluto pag taglamig, di ba? Sa New Year naman yung nabe, lalagyan nila ng tikoy, kumbaga sa mochi ng Japan. Anyway, pasok na po tayo sa mga bali-balita. Okay, ang unang balita po natin. Kokominengin payment to extend up to 45 years. Ano ba ito? Ito po'y galing sa Japan News noong November 22, 2023. Ayon sa news na ito, pinag-aaralan sa ngayon ng ilang mambabatas ang posible na pagbabago ng contribution period na dapat bayaran ng mga mamamayan dito sa Japan
para sa kanilang pensyon. Sa ngayon, ito ay nasa 40 years lamang kung saan mostly ay magsisimula at the age of 20 years old at matatapos ng 60 years old. Subalit, ito ay maaaring ma-extend ng another 5 years kung kaya't magiging 45 years na all in all. Naku, ang hirap din yan ha. Kung ito ay ma-extend ng another 5 years, tinatayang aabot sa mahigit 100 lapad ang magiging additional contribution na dapat bayaran ng bawat mamamayan. Maaaring isagawa daw nila ito upang mabawasan ang responsibilidad ng younger generation sa ngayon. Kasi napakarami talagang matatanda ngayon ng mga oldies kesa sa young generation dito sa Japan. Kaya nga nag-aalala na sila at the years 2045 kung ganong karami ang matatanda. Kaya mga kababayan ko, okay lang mag-baby na mag-baby dahil kahit papano maganda ang social care nila rito. Maganda ang welfare nila pag halimbawa ang mga pamilya na nangangailangan ng tulong. Although mahirap umasa, mas maganda na bago ka gumawa ng baby, siguro di mo kaya mo rin talagang buhayin ang iyong baby. Anyway, ito po ang pangalawang balita. Chinese hinuli sa pagpepeke ng landing permit sticker. Ito po'y galing sa Japan News, November 22, 2023. Tokyo, Sumidaku, ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang dalawang Chinese na lalaki matapos mapatunayang pineke nilang sticker na dinidikit sa passport ng mga tourist arrival dito sa Japan. Ang dalawa ay merong student at working visa dito sa Japan, subalit gumamit sila ng passport ng ibang tao at dinikitan nila ito ng nasabing sticker upang maipalabas na sila ay tourist dito sa Japan. Alam ko na kasi pag tourist visa ka rito, may mga establishmento na 10% discount ka, yung tax-free ka. Kaya kung tourist nga naman, ay papakita nila kung anong gusto nilang bilhin, 10% discount. Kung sana walang tax-free siya. Eto pa po, pero very, very bad yan. Not good. Alam niyo po ba, ayan, kita mo, may hangganan po ang masamang gawa, kaya wag po natin gayahin to. Nako, wag tayong gumawa ng ganyan, not good, di ba? Okay, ito pa po isang balita, ginawa nito. Ito ang kasunod. Ginawa nila ito upang hindi makapagbayad ng 10% consumption tax sa bili nilang mga game console. Napansin ng staff na hindi kamukha na nagbigay ng passport ang picture sa nakadikit dito kung kaya't itinawag niya ito sa mga pulis. Dito na bisto ang kanilang ginagawa kung kaya't nahuli sila. Salbahe naman ito. Grabe. Kasi talagang pag nabili ka, although kung mamili ka siguro ng ako, malaki-laki, no? 10 lapad yun. Sa 10%, ang laki rin, no? Pero, kung halimbawa naman na hindi totoo, wag mo nang gawin, di ba? Wag mo nang gawin. Ayan, magigpit na naman tuloy. Siguro, magbabago na naman ng rules na yan. Okay, pangatlong balita po, 2 Vietnamese huli sa pagbibenta ng karne ng walang permit. Anong klaseng karne kaya itong binibenta nila? Nakakalungkot naman. Ito po'y galing din sa Japan News, November 22, 2023. Oita City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang 2 lalaki, age 38 and 30 years old, parehong Vietnamese, matapos mapatunayang nagbibenta sila ng karne ng walang kaukulang permit. Ay, masama. Ang mga ito ay nagbibenta ng karne ng inoshishi. Inoshishi, baboy damo at shika, yung deer, sa online. Isang lalaki sa Oita City ay nabenta nila ng mahigit 27 kilos sa magkahiwalay na order niya sa kanila. Hala, laki Noong nakaraang June, merong natanggap na report ang mga pulis mula sa isang tao na nagsasabing nagbebenta ang mga ito online kung kaya't inimbestigahan nila ito. Okay, may nagsumbong and then inimbestigahan, pinagmatyagan, ayun.
na booking. Nakita din ng mga pulis ang SNS account nila na maaring post tungkol sa binibenta nilang karne online. Based sa delivery record nila, umabot sa more than 500 delivery cases na ang nagawa nila. Wow! Magkano kaya ang benta? Siguro 500 na ang nila na mga na-delivera nila. Ba, malaki to ha. Pero still, maski anong laki, instant money, not good, no? Sana mo siyang lisensya. Kung may proper visa ka naman dito na talagang regular ka nag-stay dito, I think mabibigyan ka ng ng lisensya. Unless yung mga halimbawa yung mga working visa, yung mga ganyan, alam ko bawal talagang magnegosyo ng iba. Yan, mga working visa, bawal magnegosyo yan, mag-income ng kahit ano dito basta wala kang proper na na lisensya. Bawal po yan. Okay, ito pa po ang isa pang balita. 3 Vietnamese huli sa pagtatanim naman, Vietnamese na naman. Kakalungkot naman. Nang marijuana naman, marijuana naman ang tinatanim. Ito po'y galing din sa Japan News, November 22, 2023. Fukui City, ayon sa news na ito, hinuli ng Fukui Police ang 2 lalaki at isang babae na parehong mga Vietnamese, parehong mga walang work, matapos mapatunayang nagtatanim sila ng pinagbabawal na marijuana. Hala. Very sad naman. Ang mga ito ay tinanim nila sa loob ng isang mansyon at plano nilang ibenta. Nakuha din ng mga pulis ang 98 pirasong marijuana na tanim nila. Well, ano ba yan? Tanim nila ilang piraso? 98? Ano yung nasa paso? Anyway, hindi ko alam kasi kung ano yung tsura ng marijuana na tanim na yan. Very sad yan. Don't. Huwag na po natin gayahin. Ito pa po, dagdag na balita, Chinese woman huli sa pag-operate ng umise ng walang permit. Bawal po yan. Ito'y galing sa Japan News, November 23, 2023. Tokyo, Akasaka, bongga, Tokyo ha. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang Chinese woman, age 45 years old, matapos mapatunayan nag-ooperate sila ng club ng walang kaukulang permit. Nakatanggap ang mga pulis ng more than 15 cases na reklamo tungkol sa club na ito kung saan nilalasing daw ng hosto ang mga tomer nila, then sinisingil ng malaking bill. Hindi naman inamin ng babae ang charge laban sa kanya. Ano ito? Ang hosto, ang mga customer nila. Nilalasing daw ang mga hosto, ang mga tomer nila, then sinisingil ng malaking bill. Mga Chinese club pala ito. Tapos mga host nagpupunta sa kanila. Hala, ibig sabihin sino nagsumbong. Anyway, hindi nakalagay dito kaya hindi tayo pwede magsalita. Yan po ang isa pang balita. At ngayon naman, magsyotang teenager tumalon sa mansyon. Patay. Ano siya? Bakit? Ito po'y galing din sa Japan News, November 23, 2023. Aichi, Okazaki City, ayon sa news na ito, isang lalaki at babae na parehong high school student ang natagpuang nakahandusa at duguan sa residential parking area ng isang mansion noong November 23 bandang 3:00 ng maaga ng madaling araw. Hala? Bakit? Nakita sila ng isang taong napadaan sa area at agad niyang itinawag sa mga pulis. Isinugod sila sa ospital subalit parehong hindi na nailigtas at namatay. Ayon sa mga pulis, ang dalawa ay parehong 16 years old pa lamang at magsyota daw. Malaki ang posibilidad na umakyat sila sa taas na mansyon at tumalon para mag-suicide ayon sa mga pulis. Pag-ibig ba ito? Biro mo partner, ibig sabihin girl and boy. Pag-ibig, well, we don't know, pero ang sakit naman. Bakit sa ganun, kung anumang pagsubok, tatapusin mo ang buhay mo, di ba? Ito naman po ang isa pang balita, nagkaroon ng sakit na syphilis, patuloy na dumarami. Ayan, syphilis, sakit yan. Nakukuha minsan sa babae at pag merong pang kumakalat yan. Ito po ang balita galing sa NHK News, November 23, 2023. Ayon sa news na ito from NHK,
Patuloy na tumataas ang bilang ng mga taong nakakaroon ng syphilis dito sa Japan based sa inilabas na data ng Japan National Institute of Infection Disease. Boys, mag-ingat kayo. Girls, mag-ingat din kayo. Wag sige ng sige. Okay, as of November 12, umabot na... November 12 pa lang ito? Umabot na 12,965 katao ang total count ng infected nito dito sa Japan. Nationwide, nilagpasan na nito ang total data na naitala last year, 2022. November 12 siya ang counting nila. Ano lang date ngayon? November, ano ba ngayon? 27, bali 25. Diba? Kung baka sa grabe, 12,000 na ang epektado ng sakit na syphilis ba ito? Oo nga, syphilis. 12,900 siya. Ingat po. Naku, mga kabayan ko, mga boys girls. Ingat. Ang init ng katawan. Medyo painit na lang kayo sa ofuro. Joke. Anyway, by prefecture, nangunguna sa dami ng ang Tokyo na umabot ng 3,173 katao na. Then, Osaka na merong 1,726 na infected. Ang sakit na ito ay curable, subalit maaring lumala kung hindi maagapayanan ayon sa medical expert. Ito naman po, ang haba ngayon ng balita natin. Kaya anyway, listen. Overstay Vietnamese trainee, huli ng pulis. Ito po'y galing sa Japan News, November 23, 2023. Ayon sa news na ito, hinuli ng Kagawa Police ang dalawang lalaki na parehong Vietnamese, age 34 and 39 years old, matapos mapatunayang pareho na silang overstayer dito sa Japan. Ang dalawa ay nakapasok dito sa Japan bilang mga trainee, subalit nag-expired na ang kanilang visa last year na natili silang nag-stay dito sa Japan at nagtatrabaho bilang cleaning staff. Ang dalawa ay nahuli base sa ibinigay na informasyon ng isang kababayan din nilang nahuli noong October 26, pareho namang inaamin ng dalawa ang charges laban sa kanila. Eto pa ang isa, meron pa po tayong dalawa bago katapos punta, isa na lang. Bading na tourist huli sa pag-pick up ng customer sa Yokohama. Actually, naibalita na ito. Ito po ay galing sa Japan News noong November 24, 2023. Yokohama, Nakako. Ayon sa news na ito, nililinis sa ngayon ng mga Yokohama Police ang mga area sa lugar nila kung saan maraming mga bading ang tumatayo sa kalsada at namimikap na mga customer. Oh my God, bakit? Simula nitong May 2023, maraming mga mamamayan sa Wakabecho nagrereklamo sa mga pulis dahil sa biglang pagdami ng mga bading na tumatayo sa kalsada na namimikap ng mga kalalaki na gusto ng panandaliang aliw. Hala. Ang mga ito ay mostly mga tourist na pumapasok dito sa Japan at ginagamit ang kanilang visa para mag-sideline. Karamihan daw ay galing sa Thailand at ating bansang Pilipinas and Peru. Naku naman, wag naman. Upang maibalik ang dating katahimikan at magandang image sa lugar nila, napagpasya ng township and councilor na maglagay ng CCTV at nag-request sila ng pagpatrol sa pulis. Nagsagawa na din ang mga pulis ng ilang arrest sa mga turist na ito ayon din sa balita. Ito naman ay napakaano naman. Pasukin na rin po natin ang tungkol sa mga balitang tungkol sa ano na nga ba ito? Ay nako. Marami talagang balita ngayon. Anyway, tungkol po sa mga training visa, tingnan natin kung ano mangyayari, kung ano magiging tawag. Instead of training visa, tatanggalin na po. May bagong tawag na po sa training visa. Kaya tingnan natin kung ano talaga ang magiging tawag sa kanila. Nani ka na. Ayun po ay, eto na, basahin po natin tungkol dito. Eto, nakita ko na siya. Bagong sistema na papalit sa trainee program na pangalanan na kaya?
Ito na. Ito po'y galing sa Japan News, November 24. Mukhang tuloy-tuloy na ang pag-abolish sa trainee program dito sa Japan. Dahil ayon sa news na ito, inilabas today, November 24, ng advisory panel ang name ng bagong system na maaaring pumalit sa trainee program policy sa ngayon. Sa Nihongo, ang trainee program sa ngayon ay tinatawag nilang Ginojishu Seido. Okay. Ginojishu Seido. Pasensya na kayo. Medyo mahina Nihongo ko, gomenasay. Since plano nilang alisin na ito, inilabas nila today ang bagong magiging formal name ng bagong policy at ito ay tatawagin nilang Ikusei Shuryo Seido. Ikusei Shuryo Seido. Gomenasay. Wala pa silang nilabas na format name o tawag nila sa English. Ang magiging layunin ng bagong program na ito ay learning and training of foreigners workers to secure human resources na need nila sa ngayon dito sa Japan. Iba ito sa present training program nila sa ngayon. Kung kailan ang actual start naman nito ay wala pa ring napagpasyahan. Ang tanong, mas hinigpitan ba o niluwagan? Kasi maraming nagsasabi masyadong mahigpit, masyadong maraming ganito, kailangan ganon. Sana wag na kasi talagang kulang na sila sa tao. At least, diba, yung pagdumami dito ang mga tutulong sa mga negosyo nila, ibig sabihin, unlad din ang bansa nila. Kung halimbawa, kapare sa mga kodyo, kulang ang tao. So, ang progress nito, hihina. Mga sasakyan na ginigiba-giba na ang halos ang bumibili, mga foreigner, di ba? Paano magigiba ito? Kulang ang tao nila. Wala ang mga batang Hapon. Hindi nagtatrabaho sa maruruming bagay. Bibihira ngayon ang mga batang anak daw ng Hapon o dito lumaki sa Japan na ang mga trabaho, alam mo yun, yung mga kutkutin. Mas gusto nila pa easy-easy. Hindi naman lahat siguro. Meron pa rin talaga mga maski anak ng Japanese o dito lumaki sa Japan. Andyan pa rin yung may goal talaga na kaya mahirap ang trabaho, kaya ano yan, basta malinis ang trabaho, andyan naman sila. Kaya mga kababayan ko, abangan po natin kung ano magiging bagong tawag sa training visa dito sa Japan. Onegaishimasu po. Ito mga balita natin. Ito po si Vicky Osawa ng Mag-usap Tayo. Yoroshiku po. Thank you po. Bye! Yan po ang mga balita. Pinahaba po namin ngayon ang balita dahil marami atang kababayan tayo na yung mga balita rito like me before na Nihongo kasi o kaya minsan hindi naman sa pag-aano po English. Minsan mahirap na rin po sa akin makaintindi. So ang ginagawa po natin, tinatagalog po natin siya. Yung mga balitang pangyayari dito. Nakakahiya karamihan mga guardian problem. Nakakahiya talaga, ang daming problema. Talagang maski sa Japan, talagang napupuno na rin ng mga scam. Kaya mga kabayan ko, ingat-ingat lang po, keep praying. Ngayon papasok na tayo sa ating commercial. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. とてもカリッとなってて柔らかくてお塩がちゃんとついててとても美味しいです。これは機械を使わなくても人の手もできるのでとてもいいです。皆さん買ってみてください。バイバイ。辛いから。私今日はねこちらの。Introduce Victoria Project. こちらは、ガーリックが入ったお塩とガーリックをスッと混ぜてパンって入れて混ぜたものです。この裏のピーナッツはアメリカ生まれですごく美味しく柔らかいピーナッツとなっております。なので皆様もいっぱい買ってみてください。10個ぐらい買ってね。お安いので。So cute ang mga bata nagbigay ng opinion ukol sa Netflix. Sarili po nilang version.
Maraming salamat po. Yan po ang aming mga services dito sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa under ng Victoria Project Company Ltd. Mga kababayan ko, I wish you all the best for the next year. The earlier the better daw na bumate. Kaya Merry Christmas and a Happy New Year. At ilang linggo na lang, malapit na ang Pasko. Talagang ang lapit na ng Pasko. Anyway, nakikita nyo po ang aming Christmas promo special offer ng Netflix. Every 10 piraso po na order nyo ng Netflix ng sinangag na mani, walang pilian, and even the shipping is free. Free shipping po ito. With 1 t-shirt free po. Mga kababayan ko, every Christmas, meron po kami special t-shirt offer ng Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. So, avail now kasi limited offer lang po ito. Maraming salamat po and Merry Christmas, Happy New Year. Nagpapasalamat po kami kay Miss Kay na nagbigay ng oras para ma-pictorial siya. Biglaan lang po yan. Thank you so much. Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan, bumagsak ang aming Netflix. Ayan po, ang ating commercial, bumaksak kasi yung Netflix. Anyway, wag naman siyang babaksak. Anyway, ito po ang ating Netflix. Siyempre, may special offer tayo. Maraming salamat po sa mga umorder ng mga Netflix this Christmas. And meron pa rin po kami, available pa po ang every 10 pieces ng Netflix na yung order nyo ay may kasamang Mag-usap Tayo t-shirt na nakalagay sa harap at likod. At kung napanood nyo po ang ating supermodelo na binigla ko sa pilitan niyan, dito po sa studio, nag-video, nag-pictorial kami at nilabas. Nakita nyo naman yung commercial, di ba? Nandun siya. Si Miss Kay po. Bagong pangalan niya yan. Screen name lang yan. Anyway, yan po ang ating special offer ng Netflix na every Chimangyan po na order nyo, meron po kayong free t-shirt and free shipping. Maraming salamat po sa umorder at sa mga umorder pa ng ibang klaseng promo po natin. Onegaishimasu po. At syempre, andyan po ang ating translation services, andyan yung ticket, yung mga umorder po ng ticket talaga, yes, legit na legit po kami. Andyan po talaga, kaya sa dami ng mga problema ngayon sa ticket na kapares yung isang na-interview natin before. Pagdating niya sa airport, wala siyang ticket, maski pa na meron siyang itinerary. Nakala niya totoo, yung pala wala na siyang flight. Pagdating niya, pinakita niya yung flight niya, and then, sabi, wala po ang pangalan niyo rito sa ticketing namin. Kaya ayun, nakakasad po. But may mga ganyan tao na scammer talaga, hindi nila ma-feel ba yung mangyayari sa tao pagdating sa airport, walang ticket. Kaya ingat-ingat lang po, hindi naman lahat. Pero ingat-ingat po tayo. At other services po, honto arigato po sa mga nagpa-translate ng mga judge yung tungkol sa sa court hearing, na nanalo sila, natapos na ang court hearing. Maraming salamat po sa inyong pagtatras. Sa dami ng papel niya, talagang ang kakapal ng papel, talagang ang haba ng mga sentence, pero andito pa rin po ang aming serbisyo ng translation. Onegaishimasu po at ang ticketing, etc. Pasok lang po kayo sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Yan, ilalagay ko siya rito kasi meron akong osusume. Alam nyo, nauubos na hazelnut coffee. And, kino-commercial ko, Nescafe. Pinagsasama ko po siya, pag-iinom ako ng kape, remember nung nagkaroon ako ng nodo, hindi ako makapagsalita niluto. Ginawa ni Mr. Inohara, ni manager, ang coffee na pinagsama niya ng Nescafe at saka itong hazelnut. Is it hazelnut, manager? Yeah, hazelnut. And then, on the spot, nakapagsalita ako, which is really good. Siguro yun nga, sabi niya nga, nag-dry lang yung throat ko, kaya talagang wala akong boses. Kaya po, ususimik ko sa inyo, not only hazelnut, may coconut flavored pa rin po siya. Pwede po kayong mag-check ng coconut flavor, tapos vanilla flavor. 3 flavor ang nakita ko po. Sa Giom Super po siya nabibili. So, imbis na bimili ka ng mga Hawaiian coffee na flavor na iba-iba, pwede nang pagsamahin mo ang Nescafe na kape, any black coffee. Diba? Tapos lagyan mo na lang ng flavor ng nito, hazelnut coffee, o kaya coconut coffee. At 3 pa lang yung nasa Giom Super. Kaya bili po kayo kasi
iba ang lasa, hindi ka pares ng plain coffee lang. Medyo nag-iiba, nare-relax ka. Yan po ang ating ususume for today. At ngayon papasok na tayo sa ating one-on-one. Naku, nakakaloka ito. Real estate talaga, mga scammer. Panoorin po natin kung paano ang nangyari. Sa nag-share po sa atin, nagbigay talaga siya na makatulong. I-share niya ito dahil para wala na pong mabiktima ang mga scammer ng real estate na sa Pilipinas, pero dito sila pumunta sa Japan. Pakinggan po natin. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Andito po ang isang kababayan natin magsasabi ko ano nangyari. Hi, ma'am. Hi, good afternoon. Good afternoon po. Onegaishimasu po. Paano pong nangyari? Pwede pong pakishare. So, wag na po yung pangalan ko. Wala po. Yes. Yung pangalan ng condominium. Yes ng company. Opo, wala po. Sige po. Yes, ma'am. Paano po ang simula? Paano po nangyari? Ang concern ko lang po, Ma'am Vicky, kasi nakikita ko sa mga Facebook na naman sa online, marami na naman pong lumalabas na yun na yung mga real estate, po ba? Yung yes. Mura monthly, no down payment, ready for occupancy, no need SSS or whatsoever, no need. Talaga pong maiinganyo kayong kumuha, di po ba? Yes, opo. Tapos tinignan ko, napag-check ko, maraming how, location, interested, po mga ganon. Ang concern ko lang po, lesson learned. Opo. Dapat po, wag silang kumuha ng transaction dito sa Japan, kaya mag-direkta na lang po sila sa Pilipinas. At alamin po nila talaga kung legit. Doon po talaga sila sa opisina magbayad. Yes, opo. Personally. Ganon. Kasi po yung... Opo. Yung agent ba siya or broker or... sales manager po siya. International po siya, local and international. Po siya? Real estate. Mag-asawa po sila, pumupunta po sila dito sa Japan, wow. Sa abroad. Pumupunta po talaga sila sa ibang bansa. Kinukuha nila po talaga mga gaya natin mga nasa abroad. Yes. Tinatarget nila. Allah, opo. Ganun po. Kaya baka po mamit nila itong dalawang mag-asawa nito dito sa Japan. Opo. Ingat po na lang na wag silang makipag-deal. Kaya, kasi pag binigyan po sila ng calling card yan, gaganda ng calling card, talagang mahigan nyo pa kagad eh. Opo. Tapos papakitaan ka ng may mga iba po siyang business. Opo. Meron siyang karaoke or Japanese business sa Manila. Opo. Tapos may condominium po siya sa Makati, sa Pasay, ganon. Opo. Tapos may rental car siya. Mga ganon po talaga. Kaya may inganyo ka na totoo siya. Legit na legit. Oo. Talaga po. Bali po, ang nangyari sa inyo, nakakuha kayo ng condominium sa kanila? Kaming magkapatid po na po siya, dyan sa Nagoya. Opo. Yung kapatid ko po, nag-meet sila dyan sa Nagoya. Tapos nagkaano sila, pati ako, yan ng kapatid ko, kumuha po kami magkapatid ng condominium. Opo. 3 bedrooms saka 2 bedrooms. Kumuha po kami ng pre-selling. Opo. Pre-selling po yun. Opo. Tapos, nagbayad po kami sa madaling usapan. Nagbayad po kami ng, di ba yung ganyan po ang 3 years payment, may turnover, ganun po. Opo. Nangyari po, nagbayad na kami ng 3 years payment, nag-uwi kami ng Pilipinas at magto-turnover, na wala pong nangyaring turnover. Tapos po, nang pig-check ko sa online, na ganyan sa Facebook, ang taong to, nakita ko po na marami talaga siyang client. Tapos, nag-chat po ako sa ibang client niya. Halos 5 po pala kami, pareho ang sitwasyon. Yung isa, 1 year siya nagbayad. Nang umuwi siya ng Pilipinas, gusto na nang tingnan yung unit. Wala pong unit na naipakita. Yung pangalan po ng
Yung pangalan ko, Yes. 1 year siyang nagbayad. Tapos, wala pong unit, kaya hindi na po niya nabawi yung pera niya. Oh, 1 year yun. Yes, opo. Tapos yung pangalawang client, na-chat ko rin po sa Facebook, pareho kami ng agent. Opo. Nagbayad siya ng din po, ng 3 years na. Nang kukunin niya na yung Turnover. yung unit. Binabago po yung binabago yung kontrata kesa dollar ng babayaran kasi nasa abroad po siya, nasa Amerika po siya. Kaya yun, tumigil na rin po siya. Tapos ang nakuha niya, wala pang kalahati na sa binayadan niya 3 years. My God. Opo. Tapos yung isa pa pong client, taga UK, ganun din daw po talaga. Itong condominium, DMCI po siya, DMCI. Hanggang talaga po daw palang hindi ito ng turnover. Tapos po, nang nagka-problema na tumawag ako sa DMCI. Opo. Naku po, pasapasahan lang ako. Kung po kita kay ganito, pinag-iintay ako. Tapos connect ka, ganito. Hanggang kung ilang connection po, wala po akong nakukuha ang sagot, pinag-iintay lang ako. Tapos po, nung pumunta po ako sa DMCI office, ayaw pong ibigay yung sabi ko, sino na po ba nakapangalan sa unit ko, ganon. Hindi po nila binigay yung pangalan, pinaghintay lang po ako, hindi po nila binigay yung pangalan. Ay, grabe. Tapos, nang tinatanong ko, ano po ba itong agent na to, broker na to, nandito pa? Ayaw din po nila akong sagutin, hindi rin nagot. Kaya nakabayad po ako ng 700k plus. Tapos yung kapatid ko, siguro meron kaming 1M na hindi nakuha. Wow. Kinuha ko po yung unit 2016. Tapos nang umuwi ako ng 2019, sabi ko, sige. Sabi ko dun, nag-meet ko agent na yun. Sabi ko, sige, kung ganyan, di ang alam ko, 50% ibalik mo na lang. Okay, 50% ng 700k. Di pinapirmahan ko po siya, ganun. Tapos marami po siyang sinasabi kesa na may investor na bibili, bayaran kita ng 25k monthly. Pinapirma lang po ako, wala naman pong nangyari. Tapos, ang madaling sabi po, yung 700k na yon hanggang ngayon, ang naibayad niya lang po sa akin, 50k lang po ang binalik niya sa akin. Pagkatapos po, pig-block niya ako sa Facebook. Tapos sa Messenger po, hindi na po siya nagre-read o po siyang sagot. Ganun po. Po siya, veteran na po siyang agent na scammer, no? Mag-asawa po sila. Tapos nang pig-mail ko yung asawa niya, ang sagot po ba naman sa akin, hindi akong kausapin mo si yung babae, yung asawa daw po niya. Yun ang sagot niya po sa akin. Pagkatapos nawala na rin po siya sa Messenger. Antindi. Tapos po, hindi lang po yan. Nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi niya, yung mga gamit mo, kung gusto nag-iipon ng gamit dito na sa condominium niya. Pinay-stay pa ako ng one day sa condominium niya sa Pasay, Acacia State. Ang condominium po ba yun o tapos sabi niya sa baba, meron siyang laundry shop, yun ang sabi niya. Tapos nung lately, na pinacheck ko yung laundry shop, sabi nung pamangkin ko, wala naman daw po doon laundry shop. Tapos po, hindi lang po yan, iniwan ko sa kanya yung mga jumbo box ko po, Jumbo ko doon sa kwarto niya kasi sabi niya kwarto nga po niya yun. Nang hindi na nga kami nagkatuloy, sabi ko, sige, balik mo na lang sa akin yung jumbo box ko. Ipadala mo doon sa pamangkin ko sa Maynila. Naku po, ma'am, ang mga dumating sa akin gamit, mga trash. Hindi magagamit na gamit po mga basura. Pinalitan. Tapos naman po sabi ko, ay ano po ba yan? Ba't mali naman? Ay kasi yung maid ko ang doon, pig-check ko naman yung kung tama. Sabi ko kung pig-check mo ng tama, di tama. Sabi ko, bakit mali? Tapos may naman po ma'am, yung rental na yung rental car parang yun, sa kanya din yata yun, yung van na yun na ginagamit ng mga ganyan. Tapos sabi ko, ibalik mo na lang to. Ay naman, ibabalik daw po, magbabayad daw po ako sa delivery. Yun?
Auntie, Di ba? opo. Tapos ma'am, meron pang isa. Opo. Opo. Siguro yung mga nagre-rental doon sa condominium, kinukuha po niya yung mga sirang mga gamit doon, mga siguro po. Kasi yung binintang po niya ako ng load washer, yung Sentaki. Opo. Washing machine. Binintang po niya ako. Bagong-bago po ito. Sabi niya, yung light juice. Ang bilhin nito, 30K. Sabi niya, kunin mo na lang 15K. Sabi ko, hindi siya, mura lang. Hindi, biniyaran ko na po siya ng 15K. Na po, nang gagamitin ko po, sira pala po. Sira yung washing machine. Ganyan po. Kaya siguro po, ang ko, talagang gawa-gawa niya na po yan talaga. Gawain niya talaga, no? Tapos ma'am, ang ko ngayon, ang kutob ko, baka nandito po siya sa Japan, na naman po siya dito. Na naman ng mga ganyan. Tingin ko kasi pangalan ko, pag hindi sumasagot, nasa abroad po yun. Tapos may contact po siya dito sa Japan, tingin ko. Tapos, ang alam ko po, kasi yung asawa daw yata nun, nasa bangko din yata, ewan ko kung natumigil na. Kaya lahat po ng mga documents, magaling po sila, magaling po siya. Lahat ng documents po, kala mo, papapirmahan ka, gano'n. Talaga po lahat ng documents, kitang-kita mo, legit na legit po. Yung pala, lang. Yung pala. Tapos po, sa loob ng yung pagbabayad po niya yung nabayad niya lang sa akin 50K, wala po siya doon kusa. Puro lang ginawan ko lang na strategy. Sabihin ko, sige, papatuloy po kita. Ayan, mabayad po siya ng 5K. After 3 months, hindi na naman siya mabayad. After 2 months, hindi naman siya mabayad. Ganun po ang ginawa niya. Basta sa 700 sa 1M namin, sa kapatid ko, hindi na po siya nagbabayad. Sa akin, ginagawan ko strategy, kaya nakapagbayad siya ng 5K. Hindi po continuous yun. Kahit kung hindi ko paggamitan ng strategy, hindi po siya magbabayad ng kusa. Ay, Diyos ko. So, totally sa 700,000 niyo pong peso na naibayad, ang binalik niya lang 50K. Pero may strategy ka munang dapat gawin para ganun po. Kaya sa akin po, wala na po yung perang yun. Wala. Ang ko lang po, baka may naman siya ibang mga mabiktima. Mabiktima. Kawawa naman po. Totoo ka dyan. Mga OFW, mga nasa abroad po ang dinadali po. Talaga po nag-abroad siya, pinapakita niya ang ganda-ganda po ng mga picture na nasa abroad siya. Talagang matinggan niyo ka po talaga siyang legit na legit siya. Grabe talagang, ang ibig sabihin, nag-abroad siya para sa ganung trabahong illegal, Meron ba? Tapos ang po niya, ang investment na ginagawa niya. Talagang makakukuha siya ng pera sa'yo. Aanuin ka po niya, gagawin kanyang friend. Araw-araw siya nag-mail sa'yo, pupurihin ka, nagpapaawa siya. Tapos marami po siyang dahilan, paulit-ulit. Kaysa na-delay lang yung payment, talaga naman pong nasa heart kong magbayad sa inyo. Hindi ko naman po gagawin yung ganyan. Yung maganda salita. Maganda salita. Tapos pag masakit ang ulo ko, tapos sinaktan siya ng asawa niya, mga ganun po ba? Ilang years din po kayong nagkakaroon ng communication, Nakikita kayo di ba sa Pilipinas? Oo, magaling po siya talaga. Hindi mo siya talaga. Tapos po, ma'am, ano pa siya yung talbog na cheque. Talaga magaling po siya. Pumunta pa siya kasi sa S-Twist yung sa S-Twist, sabi niya sa S-Twist ka na lang. Sabi ko, sige sa S-Twist. Pumunta siya sa S-Twist Bank. Tapos nagbayad po siya. Pinakita po talaga yung legit na resibo ng S-Twist Bank. Nagbayad po talaga siya. Kinuha ng picture, pinadala sa akin. Talaga po legit na legit. Nagbayad siya 5K, ganon. 2 months, 5K. Tapos sabi ko, wala ka akong pumapasok na pera legit po yan na. Talaga makikita mong legit. Na-delay lang po yan na na-delay. Tagal-tagal lang na-delay. Nang pinacheck ko po sa pamangkin ko, pinapunta ko po doon sa S-Twist. Ang reality. Try to send money.
Ano po talaga siya, nag-send niya money. Pagkatapos po, inano niya, cancel niya. Kinuha niya lang picture, pinakita lang sa akin yung cancel po niya. Yun. Bali, try to send money pa lang, hindi pa confirm. Kinuha niya yung picture, pinadala sa akin, pinakita na ito na yung resibo. Check ng pamangkin ko dun sa window ng Express. Wala man po, try to ano lang. Hindi man ni po ito na-confirm, sabi po nung Tapos po yung sa loob ng 3 years, ano po yan ng scripted. Lahat, meron po siyang dahilan, lahat, meron po siyang may papakitang documents, lahat na akala mo, lahat po talaga, hindi siya mawawalan. Kaya talaga maniniwala ka po sa kanya. Na fully paid, na fully paid. Tapos, ang dami po nang chinecheck ko yung niya, ang dami pong client niya. Parari pa kami ng sitwasyon, hindi, laki-laki na ng kita niya. Dito siya ngayon sa Japan, tapos ganyan naman ang ginagawa niya. Kawawa naman po yung mga natin, kapwa Pilipino, mga OFW, yes. Nahiya pa nga po ako sa asawa ko. Kasi sinabi ko, nakakuha na ko ng condo, magpapaano tayo, mag-vacation tayo, magpapamilya, tapos wala man nangyayari. Ano na lang pong gano'n, tinaman lang. Yan, hiya po ka sa asawa ko, sa totoo lang kami magkapatid. Sabi ko, tayo, pamilya mo sa kapamilya. Yung damage po na ginawa niya, sobra. Grabe. Iniikutan talaga tayo dito sa sa abroad. Hindi lang po Japan, saan po siya pumupunta. Dinadayo po talaga niya. Dala niya na yung mga niya. Katalog, lahat. Makikipag-transaction na po talaga siya. Nakikipag-transaction na po siya dito. Kasi alam mo naman po tayo, di ba, Mendoksay. Okay lang yan. Talaga makita mo, legit. Tapos, legit din yung company. Yung pala, yung company siguro kasabot or what, di ko alam. Ang magpapalpak sa'yo, yung agency. Kasi yung company, wala naman po talaga magagawa na nun eh. Yung broker na ang nagpalpak, ang nagsuba. Sabi ko ba naman eh, yung mga documents po pinapadala sa akin, ang nakalagay doon, if you are, yung continue paying, ignore this, ganon, may ganon po yung nila. Hindi ko na sign, wag na daw mag-sign. Pag sabi naman ng broker na yun, walang problema, diretso naman ang payment mo, kaya diretso po talagang payment ko ngayon. Tapos po yung nag-ano pa po ako sa claim, customer service nila, sa DCF. Customer service, nag-mail pa po ako. Sabi pa naman po ba doon, yung case mo niya, wala sa label namin, parang ganun po nakalaking po talaga. Kailan po natapos yung yung negotiation nyo sa kanya? Yung February po, January, February, wala na po siyang sagot. Totally wala na. Pati yung sabihin talagang nakipag-personal meet sila sa inyo, tapos maski sa Pilipinas, pinag-stay ka sa hotel. Pinag-stay ka sa hotel, kaysa kanya daw yung sa Acacia State, sa May Pasay, tapos meron daw din siyang condominium sa Makati. Kami pinagbayad. Mga ilang taon na po ang mag-asawang ito, mga sa tingin yung edad? Anong edad nila? 40s yung babae. Kami niyang contact na mga real estate po. Local and international po siya. Parang sindikatong malaki, no? Oo po. Tapos may pa po siya dito sa may Japan. May contact pa siyang Japan. Maghahanap po talaga siguro silang may papakitang contact ganon. Kaya minsan nakakaawa rin yung contact sa Japan. Hindi niya alam, hindi totoong nangyayari. Siya mapupuntok ganito, di ba? So yung contact niya po sa Japan, pinakilala sa inyo? Hindi, lang. Kunyari sinabi niya lang na may contact. Kaneshi Corporation, ganun. Partner, ganon. Tapos sa Pilipinas, meron siyang sushi, kare restaurant, ganon po. Diyos ko, Ma'am Tony, malaking tulong po yan dahil kaparis ngayon magkakaroon na sa mga event dito sa Japan or sa ibang lugar. Ay, naku po, nag-ano pa nga po yan, ma'am, nakita ko sa sa Tokyo Philippine Embassy sa Tokyo, nag-ano pa po siya doon. Nag-boot? Nag-event pa po siya doon. So, nakita ko sa Facebook yun, nag-event pa siya doon, nagbenta pa siya doon ng properties. Allah.
ngayon, strategy po nila, Opo. yung katapusan, yung after kanyang nahuhugot-hugutan, yung katapusan doon na po siya mag-fade out. Pag nakuha niya na yung gusto niya. Oo, kumita na siya. Oh my God. Ang dami ko po nakita sa Facebook, ang dami po niyang client, totoo lang. Tapos lima kami na chat ko na puro para palpak. Yung condominium po, saan lugar? Yung sinabi niya sa inyong condominium? May Paranaque po. Doon malapit sa airport? Oo. Yung malapit sa Mall of Asia? Oo po. Oo, nandun yung mga... Nice. Nandun po. Oo. Sinama pa po niya ako dun, Sinama ka? Pero nang turnover na wala. Pinakita niya pa, ito yung binili mo, ganon. Oo. Tapos nang nag-turnover pala, wala po pala. Talagang kung bibili ka, talagang yung umuwi ka ng Pinas, no? Oo, ikaw mismo saka wag po kayong gagamit na pamangkin mo na lang, ganon. Wag. Personal po kayo, kaya yung babae kayo sa mismo sa main office, tapos yung resibo. Itabi nyo lahat yung resibo. Yes. Saka siguraduhin nyo makukuha nyo yung turnover. Kasi pag nagbayad din kayo, tapos 50% na lang babalik sa inyo, ay di sana nag-investment na lang kayo ng iba. Tinago mo na lang kaya. Imbis na kumita ka nabawasan ka pa ng kalahati. Diba? Yung pa nila, purpose nila Kahit kalahati ang bumalik sa iyo, kalahati kumita na sila. Oo. Kung ilang client lahat yan, sa dami ng client, kumita na sila. Saka lalo pa kung mga gaya nating abroad, mendoksay po, di ba? Totoo yan. Magkano lang ba naman yan kaysa yung ma-stress ka pa, gano'n. Mag-give up ka talaga. Yan pang alam nila na mag-give up tayo. Yan. Totoo po yan. Kasi tayo mga nasa abroad, pag inuuna natin yung trabaho natin dahil sa trabaho, uwi ka ng Pinas, mawawalan ka pang trabaho. Saka mendoksay, saka alam mo naman po sa Pilipinas, maghapon ka doon, walang resulta Yan, sinabi mo. Naku, may stress ka lang. Lalo po kami, probinsya po kami. Ay, naku, totoo ka dyan. Maghapon na naubos mo sa stress, wala man palang resulta. Wala po. Totoo ka dyan. Bahay ang binibenta, sabihin mura lang kasi mag-a-abroad na yung may-ari. Pero hindi. Totoo po yan, ganyan. Mag-ingat po tayo at huwag pasigi-sige. Yan po, ang very, 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 very sad talaga. Biro niya magkapatid pa sila. At ang nakuha na lang nila 50K, pero ilang ano pa yun, ilang ano pa, kailangan kaisapin mo ng ganito, kailangan sabihin mo ng ganito, di ba? Kailangan sabihin mo, susumbok kita kay Tulpo, gano'n sabihin ko, ganito, ilo-lawyer kita, whatever, saka pala magbabayad. And another thing na natutunan po natin sa kanya, kung halimbawa po, sabihin nung may order, hindi po tutungkol, halimbawa may order po sa inyo na kung anong product. And then, di ba, kapares with us po, pag may umorder sa atin, sa amin po, ang ginagawa namin is, padala nyo po yung resibo na nagbayad kayo. You have to be very careful. Halimbawa po, ito yung resibo nagbayad siya. Halimbawa, ito na yung resibo nagbayad, ipapakita, blah, 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 JP Bank o kung anong bangko. And then, nakalagay yung presyo na ihuhulog, maniniwala ka, di ba? You have to read properly na hindi pinasok to, kundi picture lang na ongoing pa lang. Ongoing pa lang siya na ipapasok yung pera. Hindi nakalagay na confirm na nakapasok na kasi yun po nangyari sa kanya. Ang nangyari is, pinakita pa yung resibo, ayan nagbayad na ako. And then, nung pina-check niya doon sa pamangkin niya, pamangkin niya po ata yun, nung pina-check niya sa pamangkin niya, walang pumasok na ganong halaga na bayarin. Kaya yun po ang ingatan nyo nung nagkausap na sila na magbabayad na siya ng kasi wala nga turn over sa kanya. Sabi, sige magbabayad ako, hulugan na lang. Pumayag naman yung customer, sige hulugan na lang, mabayaran lang siya. Pero andun pa rin, sinamahan pa rin ang panloloko ng scammer na yon. At ito po raw ay bigay namin ng hint, mag-asawa po ito. Talagang papakitaan kayo na kung saan-saan silang bansa nagpupunta, anong mga properties meron sila sa Pilipinas, ino-offer pa siya ng mga stay sa hotel na kanila daw yon. Mag-ingat po kayo.
Hindi natin alam talaga ang itsura ng katotohanan na scammer. Kaya po, wag po. Pinakamaganda na talaga, kung magbabayad kayo, pumunta kayo dito mismo dun sa bangko para magbayad, kung saan bangko ang branch na pwedeng bayaran. And make sure yung receiving nyo, itabi nyo po. Kayo na mismo. Kasi minsan maski online, kita nyo, napaikot pa siya. Napaikot pa rin siya. At dalawa pa sila magkapatid, kaya yung dream come true nila, na pagbayad na, uwi sila ng Pilipinas, magkapitbahay sila, isang condominium lang, dream come true, nasira. Hindi na konsensya tong scammer na to, mag-asawa pa. Anyway, marami pa po tayong mga kababayan na nag-share ng iba't ibang mga problema na nangyari sa kanila dito sa Japan tungkol sa mga imitation ng mga bagay-bagay na ginagawa. Share nyo lang po sa amin. And sometimes, nakakalungkot may mga experience din po mga kababayan natin na minsan nangyayari, nagkakaroon ng connivance, pati yung kamag-anak daw sa Pilipinas. So, ingat-ingat lang po tayo. And sa mga scammer naman, makonsensya naman kayo. It's not right, di ba? Be fair. No, be fair. And remember, ang karma is always there, hindi mawawala yan. Maging totoo ka para maging totoo rin ang magandang buhay sa'yo. Gaganda nga ang buhay mo. Nakakabili ka, nakakakain ka, nakakain ka ng wagyu, steak and everything. Pero puro panloloko naman. What's the use? Diba? What's the use? Isipin mo. Tatanda ka. Baka mamaya, imbis yung pagtanda mo, may pinagkatandaan kang, iniwan mo naman sa pamilya mo, yung sama ng loob at sama ng pangalan mo. Maawa ka, di ba? Mga scammer, tigilan nyo na po ang mga easy money dahil wala rin pupuntahan yan. Dahil kung anong iyong tinanim, yun ang bunga mo, tandaan mo yan. Kung ano yung damdamin mo ngayon na hindi maganda sa ibang tao, babalik yan. Kung ano yung chinika mo na hindi maganda doon sa kapwa mo, babalik at babalik sa iyo yan. Di ba? Kaya mamaya po abangan yung aking mga quotes. Ilan po ang ibibigay ko sa inyong quotes na binigay sa akin ng Panginoon. And sometimes, of course, nagbabasa ako sa internet. And ginagawa ko po, pagkabasa ko sa internet, on my own feelings, nilalabas ko yun. Abangan nyo po kasi karamihan talaga ang mga tao ngayon. Easy money ang iniisip lagi. Easy money. Wag. Dahil yung easy money niya, mawawala rin yan. Magugulat ka na lang. Dati may milyones ako, bakit ito na lang? Diba? Okay lang kung yung milyones mo, in-enjoy mo dahil sa pamilya mo, kumain kayo sa labas ng asawa mo, ng masarap, hindi yung pansarili mo, pang-enjoy mo lang. No, you have to share. Dahil the more you share, the more na may bibigay ang Panginoon. And sometimes, sa mga taong talagang nag-share, more than para sa sarili niya. Alam niyo po ba, magugulat ka na lang yung hindi mo ine-expect na magandang bagay, mas ibinibigay ng Panginoon. Kaya please, mga scammer, stop na. Kung nanonood po kayo at sa mga na-scam naman po at mga bagay-bagay, please, andito lang po ang mag-usap tayo, i-share niyo po sa amin. Maraming salamat po sa nag-share. At ngayon po, pasok na tayo sa ating little bulilit na si Lin-chan. いいせだよ。収納するのに結構時間かかってたよね。1時間もかかってる、普通に。なんかメイク多すぎてじゃあそれでは見せていきます。まずこっち。じゃじゃん。こうやって上から説明していきますね。まずはこっちはチークとかコンシーラーとか、これは白いコンシーラーで、こっちにピンクのなんかチークみたいなやつ、こうやってここ回すと出てくるよ。はい、こっちはねチークとかコンシーラーで、次こっちはアイシャドウです。こういうシャネルのアイシャドウ。これね、同じ種類に見えると思うんですけど、本当はまずこっちですね。こっちは本当にだったこういう感じの色で4色
で待ってこっちもしごむでまだ使えるからでこれねなんかずっと綺麗だったのよね。これもアイシャドウメイクアップベースだって。なんだろうね、何に使うか私わかんないんだけど、こんな感じ。いいつけてすごいなんか柔らかい感じがすると、なんかこれと似てこんな感じの色もある。これは顔用と顔とかお目目につけるやつ。へえ。そうすごいね。オレンジもあるんだね。これもこれと一緒なんだけど、これはこんな感じ。ちょっとねコロッコロになってんだけど、手につけてみたんですよこれ。でもまだ使えたので入れときました。でこれかわいいピンクのやつですね。かわいい。でまあこんな感じで、次下、こっちはお目目のリキッドアイシャドウなんだけど、そうクリームアイシャドウか、こんな感じのやつ。こういうのとか目だった。マスカラとか眉毛を描くやつとかある。これとこれが眉毛のやつです。色はだいたい一緒かなって感じ。こんな色です。綺麗で、こっちはこんな感じ。なんか似てるんだよね、ここの最後。でもこっちの方がなんか柔らかい感じにできてる。クリームみたいな感じ。これマスカラかな。これマスカラです。ここ見えないと思うんですけど、奥に長いやつがこれ入ってるんです。ここに、そんな感じで、下はネイルとか見えないと思うけどね、ネイルとか、これもこれ一緒だと思うじゃないですか。これと違うんですよ。そうチークがわかんないけど、チークでもうなんかこんな感じでポンポンってつけるんです面白いです。ここにチークの粉入れて、でこうやってポンポンするとつくんですよ。次、これはじゃん、スーパーモイストクッションファンデーションです。これね、うちもママからもらったんですよ。これでもなんか臭くなっちゃって使えなくなっちゃったんですよ。こんな感じについてます。入らなかったマスカラとかいっぱい詰めてます。リップクリームとかと、あと筆とか眉毛を描く鉛筆とかがいっぱい入ってます。この袋で、これはここの箱は終わりです。こんな感じです。次行きましょう。次はこのでっかいやつ。これみんなお楽しみにしてたでしょ。超すごいから。本当に頑張ったよ、これは。いくよ。こう。じゃじゃーん。すごいでしょ。これね、すごい量のリップなんだよね。これ、こんな感じ、なんかこういう長いリップとかは下で、上がこういう短いリップとかが入ってます。これね、以上これ YouTube で見たことある。これ、結構前に流行ったんだよ。TikTok とか YouTube で。これね、匂いがするんです。以上はお気に入りはコーラです。
こうだ。で、これは、これ覚えてる。なんか、去年かな、覚えてないんだけど、うちが小学3年生、2年生ぐらいの時のクリスマスに大人たちがみんなもらってたんです、このリップ。こういう硬いところもあるし、こういうこんなところもある。色はこんな色。綺麗でしょ？これね、匂いが甘い感じの匂いがする。じゃん。こういうやつ。これはなんだろう、フジコ。大人ティント。ジューシーオレンジ色だって。ティントとかリップだって。これがいっぱい何種類も。違う色がこれいっぱいあるんですよね。こんな感じに入ってます。すごいこれ色ある。まだここにもあるんだよね。こんな感じです、リップは。ちょっとこれを全部ね教えると本当に時間かかるんで、ちょっとこれでね。逆。こっちはファンデーションとか、これクリームとか、こういうねクリームのファンデーションとか、パウダーとか、こういうなんか柔らかめのこういう粉とかじゃなくて、液状じゃなくて、こういう硬いやつなんですよ。すごいですよね。これ私つけたんです、手に。すごく水に弾けます。消えないです、水に。すごいです。こっちはなんだろうね、フェイスパウダーかな。シャイニーパウダーだって。やっぱフェイスパウダーです。でこれはリップとかチークにも使えるやつで、こんな感じです。でこれもファンデーションです。感じに入ってる。だからこれね、片付けるのが大変だったんだよ。でこれはアイシャドウです。こういう色とか、こんな感じの色見せましょうか。こんな感じね。すごい茶色とか、こういうクリーム色みたいな色とか、これも茶色かな。結構濃い茶色とか、グレーっぽい茶色とか、すっごい可愛いピンク入ってるし、これね、すごい綺麗な色してます。感じね。これもアイシャドウです。これはなんだ、結構昨日開けたんです。すっごい綺麗なクリームのアイシャドウですが、ここにはなんかクリームとか、リップとか、この中に入らなかったやつは詰めてあります。でここ黒くて見えないと思うんですけど、これ筆がすごく入ってるんです。みんなに見せたいです。ちょっと待ってね。こんな感じいくよ。さねえ、じゃじゃーん。これ全部みんなに紹介したいんですよ。これね、じゃじゃん。うわ、すごい量の筆です。使ってない筆もあるんですね。太い筆とか、こういう普通の筆とか、こういうクソ細い筆とか、そういうやつがいっぱい入ってますと、これ見て、じゃじゃん。これファンデーションなんです。いっぱい入ってます。でかいですよ。こういうやつ。こんな感じで色が入ってて、こういう色がいっぱい入ってるね。これフィリピンで買ったんですよ。フィリピンなんです。シュマ。このでっかいやつです。こんな感じ。これどこで買ったっけ？フィリピンで買いました。こんな感じ。綺麗です。で、これすごいです。いろいろ入ってます。まあね、女の子は
お化粧とかしててメイクを消すとすっぴんがブサイクとか言って来る男っているじゃないですか。女も違う顔を楽しむためにメイクはするんです。だからすっぴんと顔が違くても女の子はメイク大事。みんなは、こんな感じに頑張ってメイク食べてみてね。じゃん、この量やばくない？これ全部ビクトリアさんのメイクです。Ayan. Hello? Hello po. Kachika ko yung aking kapatid. Anyway, yan po ang ating little Linchang. Alam niya yung mga makeup ko. Talagang pinaglalaroan niya yan. Gustong-gusto niyang iayos. Pero after ilang oras, sabi niya, pagod na ako. Sobrang dami mong makeup. Ginanong ba naman ako? Sabi niya, Ari, sugi tayo. Kala mo matandang pinapagalitan ako nung inaayos niya. Nung pagdating niya sa bahay, sabi niya, walang gagalaw ng mga makeup ko, kundi siya lang. Siya daw mag-aayos lahat. Nagulat siya dahil after nung sunog, nasa kung saan bag pa po nakalagay dahil wala pa akong time i-ayos yung mga makeup ko. Nung ilang oras na, biglang nawawala-wala na. Nandun siya sa kwarto ko, inaayos niya yun. And then maya-maya nawawala na. Nagulat ako, wala na doon sa kwarto, hindi na inaayos yung makeup. Biglang tinausap ko, sabi ko, kala ko ba tatapusin mo yung makeup na ayusin, yung mga makeup ko. Sabi niya, Ari, sugi na yun. Masyado raw marami. Sabi niya, gano'n, sobrang dami mong makeup. Sa totoo lang, ang dami nga po. Maski ako nagulat din. Yun po. Kaya ngayon, yan po ang ating si Linchang. And next week, ano kaya ipapakita ni Linchang sa ating bago niyang segment? Anyway, ito na po. Kausapin na po natin si Miss Hussein. Ang ating super, ang tawag din. Ano ba tawag ko sa iyo? Super sister. Loyalist. Ano yun? Yes! Loyalist, di ba? Ang ating super loyalist. Kahit ano pang mangyari, magyelo, uminit, o tag-ulan man, andyan pa rin siya. Anyway, Mrs. Seng, good afternoon pala. Yes, good afternoon po, Miss Vicky. Good afternoon din sa lahat ng ating mga followers, mga subscribers. Maraming salamat po. Yes. At sa mga talaga naman nag-a-avail ng mga services natin, Honto ni arigato gozaimasu. Oo. Miss Hussein, anong balita ngayon? Anong nangyari sa mga jeepney? Sa jeepney, tuloy pa rin po ang strike nila. Kaya minsan nahirapan yung ilang mga kababayan natin na magbiyahe. Ala. Until Wednesday daw po, itutuloy nila yung kanilang strike. Pero wala pa rin pong pag-uusap na nagaganap. Ala, ang hirap niyan, Tsaka parang mahirapan kasi mahal-mahal naman nung sasakyan. Paano maa-afford? Magkano lang ang bayad? Yun nga po. Diba? Anyway, meron akong balita pala, Miss Vicky, sa ating Miss Universe. Oh, yes. Anong balita? Miss Universe Nicaragua. Na ngayon lang nakita ko, na-check ko, balita ang latest. Ito palang si Miss Universe Nicaragua, may manager ito, si Karen Celebrity. Sila pala, sariling bansa nila. Ha? Ban pala sila, kaya pala walang mga heroes welcome doon pagdating sa kanila dahil siya ang Miss Universe eh. Oo. Ang dahilan pala, unang-una pala, iisipan ito ng kalaban ng gobyerno. Kasi nga yung gown na pinasuot, simbolo daw yun ng pagtutol sa kanila sa pamahalaan. Ay yung kulay puti at asul. Ang ibig sabihin, oposisyon sa gobyerno ng Nicaragua. Yun ang sinasabi dito sa balita nga, na ganun nga daw. Kasi yung puti at asul daw, yun ang kulay ng mga oposisyon sa gobyerno nila. Tapos yung kulay pa rin daw, na kulay puti at asul, kulay daw to ng Birheng Immaculada Concepcion. Simbolo naman daw ito ng pagsugpo ng gobyerno nila doon sa simbahang Katoliko. Ala? Ayun, may mga issue pala silang ganun sa Nicaragua. Ngayon ko lang din nabasa, nakita ko nga, chinek ko. Oo. Yun pala. O kaya hindi sila welcome sa kahit nanalo pa ng Miss Universe, parang wala lang. Kasi nga, yun ang tingin ng gobyerno. Sila ay kalaban nila ito sa gobyerno. Mga opposition tingin nila. Yes. Oo. At saka si Beauty Queen nga, si Miss Nicaragua daw, nag-aral pa daw yan sa Central American University. Ito daw yung Jesuit School na ipinasara din ng gobyerno itong August lang. Doon daw nag-aral ito. Kaya talagang ang tingin sa Miss Universe natin, tsaka sa manager na, is terorismo.
Ay, kuway. Terrorismo yung school na yon. Kaya yan, ban sila sa lugar nila na wala nang naramdaman na heroes welcome kay Miss Nicaragua kahit nanalo siya Miss Universe. So, ibig sabihin, Nakalat na yun. oo, hindi man siya winelcome, pero nandun pa rin siya sa Nicaragua. Nakatira. Yun, pero yung manager niya ang pinakaban. Kasi siya, karaniwang tao lang pero pinagsususpetsahan pa rin siya. No, so ibig sabihin meron siyang talagang something like ano siya? Oo, kalaban ng government nila, mga ganun. Oh, pati pala yung gown, may meaning ano? Oo. May meaning pala yung kulay na yun. Bakit yun ang pinasuot? Ibig sabihin ng opposition siya. Kalaban siya ng government nila. Sa bagay, sa beauty contest, kung ano yung suot ng beauty queen, hindi mo naman talaga maaano na kung anong... Symbolize ng country nila yun Oh. Gano'n. Paano mangyayari niyan? Anong ingay ng i-issue ng buong bansa? Wala. Basta Miss Universe siya. Oo, okay. Miss Nicaragua, Miss Universe siya. Pero yung record nila sa sarili nilang bansa, hindi sila yung binigyan ng importansya. Parang wala. Diba? Ganon. Kasi nga, isa sila sa opposition ng gobyerno Pero ibig sabihin, kung halimbawang terrorist, alam naman, kalaban ng buong mundo yan, di ba? Pero syempre, kailangan niya ng proof. Kasi nga, nag-aral lang si Miss Nicaragua doon sa school na sentro ng terorismo. Oh my God! Meron... Nag-aralan niya, Central American University, yun daw yung sentro ng terorismo sa kanila, sa Nicaragua. Kaya medyo pinag-iisipan pa rin siguro siya, kaya ganun. Kaya lang, walang proof. Oo, so ibig sabihin, pag napatunayan, pwedeng matanggal yung corona sa kanya. Hindi naman siguro. Sa government lang nila siguro. Baka i-bandage siya, ipaano. Hindi natin malaman kung anong magiging nila. Kung sakaling terorismo siya. Meron palang ganun, ano. Naku. Anyway, tignan natin yan. Nakakatakot naman. Alam mo yun, di ba, Miss Universe, biglang terrorist. Naku, wag naman. Sariling bansa nila pala ang kalaban. Ang kalaban niya, no? Kaya yung welcome, wala talaga. Oo, wala tayong nakita, wala tayong nabalitaan na welcome, heroes welcome para sa Miss Universe nila. Pero ang ganda niya talaga, promise. Ang ganda niya talaga, may dating talaga siya. Anyway, Miss Hussein, pasok na tayo sa mga bali-balita. Bali-balita, hindi pala sa question. Question? Yes, ayan na, dito. Yes, anong unang question natin? Ito po, magpapakasal po, di ba, sa City Hall, kailangan ng passport. Paano po kung na-lost passport na po ako? Hindi po dumating doon sa tamang date, pero nakapag-apply na ako. Sabi po kasi, 2 months lang ang hihintayin. So, until now po, wala pa rin yung passport ko, magpapakasal na po ako. Hindi na din po aabot sa visa ko. Makakasal pa po ba ako doon sa magiging asawa ko? Bali, ibig sabihin, tourist visa siya rito. Yes po, kasi may expired visa niya Sabi tapos, niya, yung passport niya... Na-lost passport daw siya. So, na-apply niya na lost passport. Okay. Hindi pa nare-release. Okay, ang problema niya ngayon, City Hall. City Hall ba? Yes po, papakasal po sila Okay lang yan. Kung halimbawa, wala ba siyang Xerox ng passport niya? Another thing, yung letter niya from, naka-apply na naman sa embassy ito ang sagot po dyan. Kung naka-apply na kayo sa embassy na as lost passport, meron na kayong application as lost passport at sabi sa inyo, matagal lang meron po kayong papel, di ba? Pakita niyo po yan sa City Hall. I-translate lang. I-translate lang po na naka-apply na kayo, kaya lang wala pa. Kasi usually naman po, kung walang passport, okay lang naman. Minsan sa City Hall, depende sa City Hall din po yan. Pakita nyo lang po na naka-apply na yung yung passport nyo as lost passport, tsaka may mga police report po yan, di ba? And then, basta ang importante sa kanila kasi po yung mga documents nyo na galing sa embassy. Bali tourist siya, ano bang klaseng documents meron siyang in-apply sa embassy? Siya ba ay dating talagang single? Kung talagang single ka, ang nakuha mo, syempre LCCM sa Philippine Embassy. So may report ka na nun. Kung kompleto ka na sa City Hall, hinihintay na lang ang passport mo, I think pwede mong i-apply. Pwede mong i-apply. Pwede pong
Miss Susan, pwedeng makuha yung number niya, pwede ko siyang kausapin para more information and then masagot natin kung anong dapat niya pang gawin. Okay po. Ne? Yes po. Paki-PM mo na lang. Okay, Miss Susan. Anong pangalawa natin? Okay. Ang pangalawa po is ito po. Medyo Nihongo po ito, babasahin ko sa Nihongo dahil hindi ko po naintindihan sa Tagalog. Nihongo ba? Baka hindi ko rin alam yan. Okay. Tatanong lang po sana. Shin Taishon, Daisha, Murateru, Nihonji no Otoko. Pwede po bang magpakasal sa Pilipina? Nung 43 years old pa po siya, unti-unti na po siyang hindi makakita. Pwede pa rin po ba kaming magkapakasal? Yun po ang tanong niya. Okay. Ang magpapakasal is yung Pilipino? Pilipina po, pero yung Nihonjin daw po, 43 years old, unti-unti na po siyang hindi makakita. Okay. Pwede naman. Pwede naman po yun. At least, hindi man siya nakikita, andun na, mas mataas pa nga ang feelings ng hindi nakakakita, no? Pwede yan. Kung may sakit lang, hindi naman magiging big deal yan. Magiging problem dahil may sakit. Kaya, kung talagang nag-iibigan naman, pwede naman yan. Basta kompleto sa documents yung hapon at walang problema dito sa Japan sa mga taxes and same with you, mga documents mo, pwede po magpakasal yan. Pwede po magpakasal kung hindi na siya nakakakita paunti-unti. Kukuha pa rin po kayo ng sindasyo pag-apply ng visa. Pero when it comes to marriage, pwede po yun, na-approve naman. Hindi naman po pinagbabawal dito ang pag nagpakasal ka kasi may sakit siya, may ganito siya. Hindi po. Basta kompleto ka sa dokumento. Nakakailanganin nila, wala pong worries. Yan po ang aming pagkakaalam. Basta kompleto sa mga hinihinging dokumento, ang City Hall, ang immigration, no worries kung may sakit man. Meron nga po, di ba, hindi naman sa may cancer. Pero nagpakasal pa rin. And the last minute, talagang may ceremony. Di ba, pag sinabi nga, 1 month to go na lang yung buhay, ganun. Pero gusto magpakasal, hindi po ini-stop yung mga ganyang sitwasyon. Kaya may sakit siya. Basta yung pag-ibig nandyan at ang mga dokumento, yun po ang importante. Try lang po. Yes, Mrs. Sain, anong pangatlo natin? Yes po, eto po. Ma'am Vicky, magtatanong lang po. Kasi yung nenkin ko, dumating na po yung sulat. Kukumin nenkin po siya. Okay. 65 years old na po ako sa December 9. Yes. At kailangan ko ng copy ng marriage certificate. Di ko maintindihan yung barangay show mesyo para iba-iba naman ang sinasabi ng mga friends ko. Please lang po, paki-explain lang. And then, kung magkano kaya kung gastos, kung ipapalakad po. Onegaishimasu po. Sa Enashi, Giguken po ako. Yamanashi? Emanashi? Gifu? Enashi. Enashi. Enashi, okay. Ma'am, actually, bakit kayo yung nengkin po ba, nengkin nyo yun? Hiningan kayo ng barangay certificate? For what? Kung okay lang po, pwede nyo pong ipadala sa amin kung gusto nyo pong kung okay lang sa inyo, bigyan nyo po yung full information. Tatawagan po namin yung Nenkin office and then bigyan nyo po sa amin yung complete information ng Nenkin nyo. And then pwede po namin inquire kung bakit yun, kung ano-ano ang hiningi sa inyo. Para po mas kasi may iba, usually naman po pag nandito kasi hindi naman hinihingan ng barangay certificate. Ang hiningan lang po ang pagkakalam ko ng barangay certificate kung hindi kayo nakatira dito. And another thing, kung halimbawa ang husband namatay, yan po, at nasa Pilipinas po, yan ang hiningan ng barangay certificate ng Nenkin. I'm not very sure, hindi po ako talaga Nenkin office, but what we can help you is if you can give us your full information tungkol sa Nenkin nyo, and then we'll try to call the Nenkin office or the, kung bakit yun ang hiningi. Kasi enough na makakuha na kayo ng Nenkin. Yung pong aming masabi, Miss Susan, pakikuha na lang yung number. Kausapin ko. Yes. Okay, pang-apat natin. Ito po, meron daw po siyang anak, 26 years old. Yes. Nakapirma po sa birth certificate ang father. Balak daw po nilang humingi ng support sa father. Pwede daw bang mabigyan ng citizenship din yung anak niya at makapag-work sa Japan? Number 2, baka pwede din daw makapagtrabaho sa Japan ng anak niya. Number 3, baka pwede din daw pong humingi ng support na pakatagal na panahon. Nabigyan niya kami 50,000 yen. Pero ngayon, napakalaki na po ng anak niya, mag-isa na lamang po.
Yun po ang mga parang gusto niyang hingin doon sa father ng anak niya. Okay. All those things naman po pwede kung makokontak niyo yung Japanese. But mag-agree yung Japanese. Yung support po, usually dito sa Japan, kung halimbawang mapapatunayan talagang anak niya yon, pwede po kayong mag-demand ng support for how many years. Pwede po yan. Ina-apply po yan dito sa Japan. Dahil meron na rin po tayong case na ganyan na pag halimbawang ang father, at napatunayan siya ang father, and how many years hindi nag-support, pwede pong i-apply yan. Kukuha lang po kayo ng lawyer. Kailangan nyo po ng lawyer dyan sa mga bagay na yan. And step by step, kung kailangan nandito na po ang inyong anak, syempre po, pwede na siya magtrabaho. With the citizenship, kung dahil 25 years old na siya, ang nangyayari po dyan, alam ko, kailangan mag-stay muna rito, and then titingnan talaga kung good ang buhay mo rito, good pay ka. Yan po ang isang step, good pay ka rito, and then talagang hindi ka lumalabas ng bansa. Yan ang alam kong pinagbabatasan ng government ng Japan. Pero still, yung mga inire-request niyo po, pwede po, basta ang importante, makukontak po yung Japanese at makakausap niyo ng maayos at mag-agree siya. Yan po. Yan lang po ang masasabi namin. Mag-PM lang po kaya any other concern kung in case na kailangan niyo po. Anong panghuli natin, Miss Hussein? Yes, para po sa ating huling katanungan, ito Yes. naman po ang tanong niya. Uh-uh. Ma'am, aside po sa Hoteras, may iba pa po bang makukunan na lawyer? Oh, actually, kaya ko inaano po ang Hoteras, andyan po kasi makakuha kayo ng lawyer dyan. From the Hoteras, kung nakita nyo qualified siya sa gusto nyong maging lawyer, yan po same thing, magbabayad pa rin kayo. One thing good with Hoteras, kung talaga mapapatunayan wala kayong proper income, pwede pong maghulugan ng bayad sa Hoteras, sa lawyer dyan. Unlike, kung pupunta ka talaga ng lawyer, kung meron ka naman pambayad, marami rin po dito na gano'n. Pwede po kayong magtanong din sa City Hall dahil meron pong mga lawyer ang City Hall na pwedeng ibigay sa inyo. Pinakamaganda po, dumaan sa government ang lawyer. And you can check online. Marami pong lawyer dito. Pero pag dumaan sa gobyerno at pinasa kayo ng gobyerno, meron pong mas magandang presyong binibigay sila at yung mga bagay-bagay na kung halimbawa kung kapos ka sa panggastos ngayon ng kay baray kung ilang beses na gustong baray o kaya pwede kang mag-asang a little discount, yan po ang pwede sa Hoteras and the City Hall. Sa ibang lawyer naman po, mga private sector, minsan mahirap makipag-discount sa kanila. Yun po ang aming masasabi. Although pwede po kayo mag-try, online marami po, mga English speaker pa nga yung ibang lawyer dito. Yan po. Okay, Miss Jose, yan ang panglimang natin. Wala na, no? Wala na po, Miss Bigay. Yes po. Yan po ang ating huling katanungan. Okay, thank you. Sa mga jeepney driver naman, alam ko, ayaw din nilang mag-strike. Pero alam mo, pinaglalaban mo minsan talaga yung karapatan para lalong tumagal, di ba? Yan po ang ating mga bali-balita. Thank you, Miss Hussein. Ang mga question natin, mga katanungan, mag-PM lang po kayo sa FB page. Mag-usap tayo by Vicky Osawa. Thank you, Miss Hussein. At siyempre, yes, Miss Hussein, thank you. Pasok na po tayo sa ating quotes of the day. Humaba na ata ang oras ko na naman. Anyway, ito po ang ating quotes of the day. Okay. Actually, ito po inano natin. Basahin po natin ang unang quote of the day. Ang isang quote of the day po natin, ang isang bagay na dapat nating tandaan para lalo tayong masaya ang buhay, layuan at huwag patulang ang taong may baluktot na pananaw. Yes. Kasi kung halimbawa yun ang pananaw niya, hindi mo kailangan patulan. Pananaw niya yun respeto mo yun. Kung sa tingin mo baluktot yun, sa kanya hindi baluktot yun. Kaya pinakamaganda, huwag mong patulan. So ang isang bagay na dapat nating tandaan para lalong masaya ang buhay, layuan at huwag patulan ang taong may baluktot na pananaw. Yan po ang isang quote of the day natin at ito pa po ang isa sa English naman. May Tagalog. English ko siya in fairness. Be a person you wanted to be is good. Very, very good. But you must remember not to forget 4 things. Diba? 4 things. The love,
helping hand, honesty, and trust sa Panginoon. Be a person you wanted to be is very good. But we must not forget 4 things. The love, helping others, honesty, and trust sa Panginoon. Yan po ang ating masasabi. Yan po ang ating for today. Medyo humaba ang ating segment. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, sa mga followers. And don't forget our services. Onegaishimasu po. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimashita. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo